Magandang gabi po, mga kaibigan. Wala tayong ibang muna pag-usapan kundi ang nakaw na pag-ibig ni Senator Joel Villanueva sa anino ng Jesus is Lord. So ito po yung ating pag-usapan sa ngayon. Napaka-controversial naman itong si Senator Joel Villanueva. Una, ang rason kung bakit siya naging controversial ay number one, siya po ay anak ng isang sikat o tanyag na pastor na si Brother A.D. Villanueva na tumakbo pang presidente, ang taas pa ng boto ng tumakbong presidente ito. At sa panahon na yun, congressman ng Sibak Party List, si Joel Villanueva. Nakailang taon siyang senador, congressman. At ang bandang huli, kasama po siya sa Spice Boys na tanyag din sa mamamayan na sikat sila noon. Kasama niya doon sila ni Mike Defensor, kasama niya si Alan Peter Cayetano, si Chis Escudero. Yun yung mga magbarkadang yun na nagsabay-sabay sa House of Representatives. Nag-iba yung buhay nito at naging senador ito. Na naging senador ito ay tuloy-tuloy din ang pagkasenador ito. Ito po ay tumakbo siya pagkasenador matapos nang tumakbo din ang tatay niya pagka-presidente, pero although hindi nanalo, sikat pa rin siya. Kaya sa totoo lang, kung ako tanungin mo, ang nagpapanalo sa pagiging senador ni Joel Villanueva ay yung kasikatan ng kanyang tatay. At syempre pa, tinitingala rin ng tao ang kanyang nagawa noong siya ay Spice Boys pa sa Kongreso. So ito na naging congressman, naging senador siya, pero nasangkot po siya sa isang PDAF scam na kung saan inakusan siya sa pakipagkutsaba kay Janet Napoles at ang kanyang pundo bilang PDAF na 10 million ay inutos niya sa NABCOR, sa NABCOR para ibigay sa kamay ni Janet Napoles at pinatakbo. Nung pinatakbo ito, at lumabas po, yung 10 million na binigay ay kumbaga, na malverse. Ang nangyari nito ay ito na bulsa ni Janet Napoles at ang kalahati nun, kung sisintingnan natin kung anong iskema ni Janet Napoles sa ibang mga senador, kagaya kay Jinggoy, kay Enrile at kay Bong Revilla, ang kalahati ay binibigay kay Joel Villanueva. Kinasuhan siya. Nung nakasuhan siya, ay di konklusyon ng ombudsman ay guilty siya ng grave misconduct. At maliban pa dyan, sinampahan din siya ng kaso ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan. At hanggang ngayon po, ang kaso niya sa Sandigan Bayan ay hindi pa natatapos. So, gayon, kung ganon man ang nangyari, ay bakit ang tanong, kung dismissed from the service, bakit siya hindi natanggal sa pagkasenador? Na kung tutuusin, yung kanyang sentensya mula sa ombudsman ay nangyari nung siya ay senador. Ito po ang malaking tulong na binigay sa kanya ay ang nakapagbigay ng tulong ay si Coco Pimentel. Na sa panahon na yon ay president siya ng Senate. So ang ginawa ni si Coco Pimentel, hindi niya pina-implement. Kumbaga, nakaasa na yung desisyon ng ombudsman na sa Senate yan kung i-implement o hindi. Kasi nga, sa totoo lang, nag-apila naman siya. Ang depensa po hindi naman siya pastor, pero parang pastor na rin siya. Ang depensa po ni Joel Villanueva sa kasong graft na yun
sa kanyang PDAF na binigay niya kay Janet Napoles ay piniki lang daw yung kanyang pirma. Hindi daw siya nagbigay ng authority para ilipat ang pondo niya na PDAF papunta sa korporasyon ni Janet Napoles. So, kung totoo man yun o hindi, ang kanyang depensa, hindi natin alam. Pero, lumalabas po na yung kanyang depensa, kinopya niya po yung doktrina na tatawagin ko ay Bong Revilla Doctrine. Bong Revilla Defense Doctrine. Kasi ang tanyag na gumamit ng kanyang ganung depensa ay walang iba kundi si Bong Revilla. At nanalo si Bong Revilla. So, iyan po ang nangyari. So, ibig sabihin, kinikwento ko yung background nitong Joel Villanueva. Hindi rin pala ito siya talagang pure son of God or pure divine. Kasi nga, siyempre, ang taas ng tingin ng tao kay Brother Eddie Villanueva at siyempre, gano'n din ang anak niya. Diba? O, bago natin magpatuloy ang kwento, nais ko sanang babatiin ang aking mga tagapanood ngayon. Si Two-Stroke V6S92. Good evening po. Si Pastor Rodi Rabi. O, Pastor, kilala mo siguro si Pastor Eddie Villanueva. Si Michael Samos. Ano na ba nangyari sa iyo, Michael Samos? Nanonood ka tapos tatanungin mo ako, support ka ba? Patuloy ka na. Ay, tanong mo sa misis ko. Julito Paluma, good evening po, Engineer Toto. So, yan po ang mga babatiin ko ngayon. Ngayon papatuloy tayo ng kwento. Ngayon, ito naman yung sa flood control, isa si Joel sa mga senador na tinuro. At ang nagturo sa kanya na siya may nakuha ay yung Assistant District Engineer ng First Bulacan District Engineering Office na si Bryce Stephen Hernandez. At sinabi niya na meron binigay kay Joel Villanueva at saka kay Bong Revilla. Ay, hindi Bong Revilla, kay Jingo Estrada. Actually, hindi binanggit ni Bryce si Bong Revilla, kundi si si Joel Villanueva lang at saka si Jingo Estrada. O, magandang gabi, kapatid na Patrick Pantalyon, mabuhay. Okay, si Mafam Dawson, si Mark Villar, bakit pinag-usapan sa Senado? Saka na natin pag-usapan si Mark. Wala pa ako nakitang formal na pagtuturo na kasama si Mark. Ang tinuturo pa lang ng ating mga testigo na si Bryce Stephen Hernandez ay yung dalawa pa lang si Jinggoy at saka si Joel. Ngayon, according to Bryce Hernandez, may ipinababa na budget si Jinggoy na 355 million para sa flood control project. Tapos, 30% daw doon ay binigay kay Jinggoy. So, what is 30% of 335 billion? So, 3 times 33, that is 99. So, almost 100,000. So, 99 million. Almost 100 million pala. Magkano naman ang kwento ni Bryce Hernandez tungkol kay Joel Villanueva? Sabi niya, nagpababa ng 600 million kay Joel Villanueva na imbis na 1.5 na multipurpose building ay hindi sila nakakita ng allocable na pwede ma-allocate na multipurpose building na tag 15 million bawat isa o di kaya siguro 100 yun kasi 1.5 billion ang hiningi ni Joel Villanueva at ang tara dyan para sa congressman o senador na may-ari ng kontrata ng project ay 10% pag multipurpose building. Pero kung flood control, hanggang 30%. Dahil nahiya sila, wala sila maibigay, yung grupo nila na sa Bulacan District, First District Engineering Office, ay binigyan nila si Joel Villanueva ng 600 million na project. Doon na lang pinasok sa flood control.
At siyempre, according to Bryce, ay ang 30% nun ay binigay kay Joel Villanueva. So what is 30% of 600 million? So that is 180 million. Okay. Ngayon, nung una, ay si Bryce lang ang nagsisiwalat niyan. Nung bandang huli, bumaliktad si Alcantara, Engineer Henry Alcantara, na nung una ay tinatanggi ang lahat ng kwento ni Bryce Hernandez. Pero nung bandang huli ay wala na, kinumpirma na. At nagdagdag pa ng totoong kwento na sinabi niya na si Alcantara mismo ang nag-deliver ng pera para kay Joel Villanueva at para kay Jingo Estrada. Yung para kay Jingo Estrada, dineliver ata ito papunta kay Undersecretary Roberto Bernabe. At yung para sa kay Joel ay dineliver mismo ng personal, sabi ni Alcantara, siya mismo binigay niya doon sa bahay ni Joel Villanueva at iniwan sa bata ni o security guard ni Joel Villanueva na nagngangalan na Peng. So, yan ang kwento. So, ibig sabihin, in fairness naman sa kay Senator Jinggoy at Senator Joel Villanueva, ay walang direktamente na magsabi na personal nila natanggap yung pera. Okay? So, ganun po ang status ngayon yan. Ngayon, pag-usapan natin. Nang mangyari, dati, sabi ni Joel Villanueva, ang depensa niya, wala daw yun sa GEE, wala siyang 600 million. Pero, na-discover ni Win Gatchalian na mayroon palang 600 million sa unprogrammed fund. So, hindi naman makalusot ngayon si Joel, bagkos, totoo pala may proyekto na binaba na 600 million. So, pare sila ni Jinggoy na konfirmado na mayroong 355 million. So, ibig sabihin, nalalagay ngayon sa bahalag ng alanganin itong dalawang magiting na senador. Pero, tututok tayo kay Joel. Ito pala si Joel. Maliban sa kanyang nakaw na pera, mayroon din pala siya ng nakaw na pag-ibig. Ito po, ipapakita ko yung kanyang nakaw na pag-ibig. Ang ganda ng chick niya. Kapag marami ka talagang pera, kahit pinakamagandang babae, kaya mong kunin. Kaya ito, batang-bata, pinakamagandang babae, ay nakuha niya. At doon ka, estudyante pa ito sa Jesus is Lord School. O, yan. O, nakita nyo? O, gaano kaganda yung babae ngayon? O, yan. Nakita na nyo? Kung gaano kagandang babae yan, yan po yung pag-ibig, nakaw na pag-ibig ni Joel. Kasama rin siya nakaw na salapi. Okay? So, ngayon, ano pa bang ibang litrato? Ito, basahin natin yung nakalagay ito. Following his statement, ito, netizens exposed the alleged relationship between Joel Villanueva and Angelica Corporal. So, ang kicker dyan is Joel Villanueva alleged sidekick Angelica Corporal's lavish lifestyle. Nabasahin natin. Senator Joel Villanueva allegedly has a sidekick, mistress, or kabit, beauty queen, Angelica Corporal. The lawmaker has been under fire after former Department of Public Works and Highways, Bryce Hernandez, accused him of receiving kickbacks from anomalous blood control projects. Villanueva denied this. In a recent statement, he even threatened that he would file a case against his accusers. He stressed that these are all accusations and no evidence at all. Yan. Hindi ba yan ebidensya? Ang ganda ng tinginan nilang dalawa. Mga lagkit, makahulog ng panty at saka brief. Okay. So following his statement, post linking him to Angelica Corporal, the Miss Universe Philippines Bulacan local director circulated across different social media platforms. A post on Reddit showed that Angelica was able to meet the king of Talkboy Abunda because the TV host had an interview with Senator Joel Villanueva in April 2022. Other photos showed that the senator was present
during Angelica's birthday celebration in March 2024. They were seated beside each other. So yan po si Angelica. Ang ganda nga naman na babaeng ito. Mistisahin pa. O ano ba itong ganito? So parang Amerikana, parang European ang dugo. So another photo showed that Angelica was posing with her dog, and it was not noticeable that a reflection of a man could be seen on the glass window, which was supposed to be the lawmaker, Joel Villanueva. Some photos showed that Villanueva and his alleged side chick were together at certain events. Ayan. Ayan, no? Oh, pag pinalaki mo, ito yun sa likod na si Joel Villanueva sa kabila. Andito si Angelica Corporal. Oh. Ayan, si Angelica Corporal. Oh. Pinalaki ko na. Palitin natin ulit. Okay? So, iyan po yung mga lifestyle ni Angelica. O, tingnan natin. Meron siyang Christian Dior, no? Ang bag niya, Christian Dior. Saddle bag with strap. Tapos, 264,000 ang isa. Ito po, ay picture sa Instagram niya ito. Tapos, meron din siya isa pang Christian Dior. 295,000. Mahilig pala siya sa Christian Dior. Ito na isa, Christian Dior din, no? Small lady bag, Dior bag, 372,000. Akalain mo ba naman, no? Bag lang yan, ha? Tapos ito naman, Louis Vuitton. Mahilig din sa Louis Vuitton. Tapos Chinis, 457,000 pesos. Tapos ito naman, Chanel. So, Chanel Coco, matte laces, brown, Calipskin, handle, flap shoulder, bag, GHW, 387,000 pesos ang isa. Tapos ito naman, may relo pa. Oyster Perpetual, 3.8 Sorado Oyster. Rolex Oyster. Tapos ito naman, so Jacquemios na Le Chiquito Grand Bag, 61,000 pesos ang isa. Ang isa, Christian Dior na bag, na 30 Mountain Reversible Belt. Belt. Tapos ang halaga ay 53,000 pesos. Tapos ito naman, another relo, another watch. Philips Teen, women signature, dress quartz watch, 48,000. Okay. Walang sinabi mga relo ko. Pinakamalaki kong relo to, ano ito? Anong pinakamagandang relo ko? Michael Kors. Ito lang sa akin. Tapos Toyota, okay lang, simple lang Toyota niya. Toyota na Fortuner. Okay lang, simple lang yan. Kinukonsidera na simple lang yung Toyota Fortuner. So ito po si Angelica Corporal na nung nagpa-interview kay Boy Abunda. Pero nandyan din si Joel Villanueva. Ito pa. Ito yung nakita na sa birthday niya, magkatabi sila. Nung birthday ni Corporal. Tingnan natin, may mga pets . Tingnan natin. Tungkol kay Heart Evangelista naman yan. Hindi tayo diyan. Hindi tayo interesado diyan muna. So, ito, titingnan mo muna yung isang shot ni Juan. Yan, si Angelica Corporal, naka-Louis Vuitton. May business pa siya, ha? Okay.
Okay, tuloy-tuloy tayo. Yan yung chick niya. Napakagandang chick. Tapos, ito pag iba. So yan, ganda ng mukha, oh. Parang anghel. Ito naman. Ito talaga ang mga nakaw na pag-ibig ni Joel Villanueva. Ang nakaw at ang pag-ibig. So, ito, kita mo, oh. Yan, ang ganda ng chick niya. Class A ang beauty. Sa Senado to, ah. Naka-Chanel pang bag. Matibay si Joel. Boss Joel. Bilib naman ako sa Boss Joel, ah. Yan siya, ang kanyang mukha na maganda. Okay? Ito ngayon, habang ilalagay natin yung litrato na si Joel at saka yung chick niya, magkikwento tayo. Gumawa ako ng kwento. Pagpasensya na ng kwento ko. Nakaw na pag-ibig ni Senator Joel Villanueva at Angelica Corporal. Sa gitna ng matahimik na bayan ng Bukawi, Bulacan, kung saan ang mga balita ay mabilis na kumakalat tulad ng hangin, isang kwento ng pag-ibig ang lihim na sumibol. Si Senator Joel Villanueva, isang kilalang politiko, may matayog na pangarap at banal na imahen, ay may lihim na nakatago sa likod ng kanyang ngiti. Ang kanyang puso na dapat ay tapat sa kanyang tungkulin at pamilya ay nahulog sa isang dalagang may ganda at pangarap. Si Angelica Corporal, isang dating lakambini ng Bulacan. Si Angelica ay isang dating estudyante ng Jesus is Lord Christian Foundation School at kilala sa kanyang kagandahan at kakisigan. Ngunit, ang kanyang buhay ay hindi palaging puno ng karangyaan. Mula sa simpleng pamilya, ang kanyang mga pangarap ay higit pa sa kanyang makakaya. Ngunit isang araw, ang landas niya ay nagtagpo sa landas ng senador at ang kanilang kwento ay nagsimula sa isang tago at bawal na pag-ibig. Sa mga mata ng publiko, si Senator Joel ay isang huwaran na integridad. Isang lalaking nangunguna sa TESDA at ngayon ay nakaupo sa Senado, na may pananampalataya at pamilya bilang pundasyon ng kanyang imahe. Ngunit sa likod ng mga talumpati at ngiti, may isang lihim na relasyon na nagbibigay daan sa mga bulungan at iskandalo. Sinasabi ng mga usap-usapan na ang biglang pagyaman ni Angelica, ang kanyang high-end spa, mamahaling mga bag at marangyang pamumuhay ay hindi nagmula sa kanyang sariling pagsisikap, kundi sa mga biyayang ibinigay ng senador. Ang kanilang pag-ibig ay nagsisimula sa mga lihim na pagkikita sa mga sulok ng Bukawi kung saan walang mata ng media ang makakasaksi. Sa isang larawang na delete ngunit mabilis na na-screenshot,
makikita ang refleksyon ng isang lalaki sa kondo ni Angelica na sinasabing si Senator Joel. Ang larawang ito ay naging susi sa pagbubunyag ng kanilang relasyon na tinuring na open secret sa bayan. Ang mga bulungan ay naging sigaw sa social media, partikular sa Reddit, kung saan ang mga netizen ay nagbabahagi ng kanilang galit at pagkadismaya. Ngunit ang pag-ibig na ito ay hahamakin ang lahat, masunod ka lamang, ay hindi walang bayad. Habang si Angelica ay nagtatamasa ng karangyaan, ang bayan ng Bulacan ay nahihirapan sa baha at korupsyon. Ang mga akusasyon laban kay Senator Joel ay lumakas. Mula sa di umano'y kickback sa mga proyektong pang-infrastruktura hanggang sa paggamit ng pundo ng bayan para sa personal na kapakanan. Ang kanyang pangako ng transparency at integridad ay natakpan ng mga tanong. Paano na na-afford ni Angelica ang kanyang mamahaling pamumuhay? At bakit ang isang simpleng estudyante ay biglang naging may-ari ng negosyo at kontratista? Sa kabila ng mga paratang, si Senator Joel ay nanindigan. Sa isang pahayag sinabi niya, wala po tayong tinatago. Ididimanda ko po sila at doon ko po sila haharapin lahat. Ngunit ang mga salita niya ay hindi sapat upang patahimikin ang galit ng publiko. Ang kwento ng kanilang pag-ibig ay naging simbolo ng pagkukunwari. Isang senador na nagtatago sa likod ng relihiyon at pamilya at isang dalaga na umani ng benepisyo mula sa isang bawal na relasyon. Ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa kapangyarihan, ambisyon at ang presyong binabayaran ng mga hinintay ang katotohanan. Sa Bukawi, ang mga bulungan ay patuloy at ang mga mata ng publiko ay nakatuon sa dalawang puso na nagkasala sa ilalim ng bituin. Ang tanong lamang ay, hanggang kailan nila kayang itago ang kanilang nakaw na pag-ibig? Ang kwentong ito ay katang-isip lamang. Kwento ko lang yun, ha? Oh, huwag kayong maniwala sa kwento ko. So, the Nepo mistress din ito. So, yan po. O, yan, ha? Magandang gabi, Mercado Cathy. Toto Kausing, good evening po. Aanuhin ko ang bagay na yan kung kabit lang ako at nakasira sa isang pamilya. Eh, wala. Yan ang choice ng magandang babae na yan, eh. Oh, si Yuupak, oh. United Filipino Against Crime and Corruption, the Nepo mistress, Perez, nakasafe na pala ang mga ninakaw. So saan kaya nilagay yan? Si 30 Fairchild, Tony, saan na yung sinasabing mong ala Nepal at Indonesia na papalpak? Darating tayo dyan. Papasok na yung ala Nepal at Indonesia na pangyayari. Two-stroke V6 S98, banal na imahen, katulad na kay Kibuloy? O kaya, Jams, tama ka, nakaw na pag-ibig, pagmamahalan kasi sila, wag na tayo makialam, naglalaro lang din sila ng apoy, basta dalawa lang sila, kaya inggit ka lang, Toto Kausing. Okay lang yan, nainggit ka lang ako. BBS Las Vegas, maganda siya. Kumakain din kaya yan? Si Joel? Two-stroke V6 S92. Dr. Toto Kausing, beauty is in the eye of the beholder. Ayan. Kahit sinong beholder ata, makatingin din, beauteous yan eh. Beauty pa rin yan, kahit sino nakatingin. Crisaldo Boral, Astor, good evening po, Attorney Toto. Presperes, maya pabingi. O mga kabalin, maya pabingi. Jolito Paluma, sa Biblia, dalawa ang pangalan ng Judas. Isang Judas na mabait at isang Judas na magnanakaw. O sabi ni Pyra Lucas, Nepo mistress. Yung Oscar Montano, mukhang si Peryong at Dagol maging magkasama ni Boy Dila. Who is perfect? Number 1. Tapos, correction, Attorney Toto.
Judas is Lord. Ah, hindi pala Joel is Lord. Judas is Lord. Two-stroke V6 S92. Parang kibuloy lang. Batang-bata ang mga tinira. Regine Ford, Rudy Rabi, palayain si Joel Villariba sa Senado. Palayasin pala. Isama niya na si Angelica Corporal. Mufam Dawson, si Mark Villar. Bakit? Sa sunod na natin i-topic si Mark Villar. Patrick Donato Pantalan, mabuhay ka kapatid, katoto. Julito Paluma, Rudy Rabi, Two Strokes, alam mo, Michael Samos, ay, si Michael, kung ano nang pingsasabi. Julito Paluma ulit. Okay? So, ngayon, ang gagawin na siguro natin dito is kakanta tayo. Anong appropriate na kanta rito? So, kantayin natin ha. Para kay Joel. Dedicated to Joel and Angelica. Kaharap ko sa jeep ang isang ale. Nagro-rosaryo, bata niya'y nakapikit. Pumara sa kumbento, sa babaan lang po, sabi ng tsoper. Kaso may nanghuhuli, mura pa rin ang mura ang ali. Banal na aso, santong kabayo, natatawa ako, hi 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 hi. Banal na aso, santong kabayo, natatawa ako, hi 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 hi. Ayan. Dedicated to Joel Villanueva and Angelica Corporal. Okay? Sana liligaya naman kayo. Pero bago ko itatapusin, nagsalita na rin po nang sumuko na si Engineer Henry Alcantara, inamin na siya mismo ang naghatid ng 150 million sa bahay ni Joel Villanueva. Hindi ko alam kung sino nakakuha. Yung first wife ba o yung pangalawang wife? Pero nakakuha daw, nabigay si Peng. Pero hindi natin alam kung nakarating kay Joel. Kaya na mag-isip, pero imposible naman hindi nakarating kay Joel yon. Ganun lang ako kasimple. Alamin natin, nandyan pa ba yung tao ni Joel sa kanya? Sigurado ko binigyan niya ng marangya na buhay yun. Hindi mo maubos sa isang lifetime mo, 150 million. Rinaldo Saramasing, Saramusing, Hoy, kalbo, chismoso, inggit ka lang. Okay, tatuta naman, inggit naman talaga ako. Albert Tumalanta, maglalaway ka hanggang gusto mo, Toto Kausing. Gano'n naman talaga. Rodin Maana, good evening, Toto Kausing. BBS Las Vegas, wala yan wala na yan, hantong na parang Nepal ang Pilipinas kasi kumampi na sa Dilawan si Toto. Ha? Kampis Dilawan, hindi po ako, wala pong kinakampihan. Ang akin ay kung ano lang ang batas natin, ha? Okay? Job, sakala namin, anak ni Joel, mag-ama pala sila. Hindi pala. Presperis, masarap ang mga nakaw na sandali. Nakaw na sandali, laging nakakubli. Baliw na pagmamahalan, wala nang pag-asa at karapatan. Wilfredo Cortez, mahilig ka rin sa showbiz chismis. Mga Pinoy dyan, magagaling sa chismis pero iwas gutom. BBS Las Vegas, totoong umamin ba yung babae? Hindi na kailangan po pag-amin. Yung ganun paghawak, nakakapit, parang ayaw pakawalan si Joel, Yun na yun. BBS Las Vegas, sinong babae tanungin mo, ganun talaga yun. Diba? Kahit sino ding lalaki tanungin mo, ganun din yun. Juan Filipinas, Joel is Judas or Judas is Joel. Okay? Rinaldo Saramasing. Tapos Alberto Dumalanta. Sige, hanggang dyan lamang at maraming salamat po sa inyong lahat. Tingnan natin kung paano depensa ni Joel ang kanyang karangalan dito. Dito pa lang, Amel, Muti Talib, alaykum assalam.
Totski, kaya dapat si Joel naging Muslim lang siya para pwede siya mag-asawa pa ng apat, no? Maliban sa kanya. White Ouroboros, wala nang pag-asa, wala pang salawal. Nakalaglag panty, nakakalaglag brief naman sa mga discarding ito. Okay, magandang gabi po sa inyo lahat.